Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, may hangganan nga ba ang pagtulong? May hangganan nga ba ang pagiging mabuti? Ang pagtulong ba ay isang pagiging mabuti? Ngunit paano kung wala ka ng kakayahang tumulong? At ang dating tumutulong ay napapalitan na ng pagtanggi. Ibig sabihin ba nun, isa na siyang masama at hindi na mabuti? Ako po pala si Alvin, isang OFW at breadwinner. Isang inuuto at inaabuso noon, na natauhan at matured na ngayon. Sa 5 beses kong nag-abroad, ilang beses din akong naging failure. At umuuwing tapos na ang kontrata, pero walang napundar at naipong pera. Isa lang naman ang dahilan. Buong sweldo, pinapadala sa pamilya. Natatakot kasi akong tumanggi, lalo na kung pagdating sa pamilya. Pero na-realize kong kailangan ko din palang bigyan ng limitations ang lahat. Sa tuwing tumatawag ang pamilya ko at humihingi ng pera, ang iniisip ko noon na ako ang last option. But now I realized I'm the first choice, not the last option. Hindi ko sinasabing kailangang maging madamot. Ang point ko is marunong tayong magtira para sa sarili natin. Kasi kung di natin babaguhin ang ganong prinsipyo, kahit ilang beses tayong mag-abroad at kahit ilang beses magpalit ng presidente, talagang di tayo uunlad dahil ninonormalize natin ang ganong mentalidad. Chin, after kong napanood ang pelikula ni Vice Ganda na The Breadwinner Is, marami akong realizations. First, huwag paikutin sa trabaho ang buhay mo. I know na yan ang nagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya mo. Pero health is more important above all. 2, okay lang na tumulong sa pamilya, pero alalahanin mo din ang sarili mo. 3, di lahat kaya mong ibigay. Minsan kailangan ding matutong tumayo ang pamilya mo sa sarili nilang mga paa, para wag lahat iasa sa'yo. 4, life is too short. 5, 5th, love your parents. Show it to them habang nabubuhay pa sila. But it doesn't mean iuubos mong ibigay ang love hanggang sa wala nang natirang love sa sarili mo. 6, mag-ipon at magpundar ka ng para sa'yo. Kasi kailangan mo yan, hindi lang dahil deserved mo yan. 7, love yourself. Kasi pag naubos ka, ikaw din ang kawawa. 8, hindi ka bangko para laging saluhin ang pangangailangan at mga problema nila. 9, huwag maging alkansya. Yung kapag nabasag at nakuha na ang laman, hindi na maibabalik. Ise-separate ang tulong sa pautang. And 10, learn to explore and pause for a moment. Hindi masamang magpahinga at mag-unwind. Hindi masama ang maging breadwinner as long as you have your limitations. Nakaka-proud din pero aminin man natin sa hindi. Napakahirap maging isang breadwinner. Sa totoo lang, nung gumawa ako ng hakbang para baguhin ang nakasanayan, marami akong masasakit na salita galing sa mga taong dating natutulungan ko at ng mga taong dating pumupuri sa akin. Ganun pa man, tinanggap ko yun lahat at nagkukunwaring manhit kahit masakit. Kaakibat kasi ng pagbabago ang mga salitang mahirap tanggapin. And mostly, naririnig ko sa kanila ang salitang, nagbago ka na. Marami sa atin ang natatakot magtakda ng boundaries. Lalo na kapag ang mga tao sa paligid natin ay hindi ito nauunawaan.
May mga pagkakataong iniisip natin na baka mawalan tayo ng mga tao sa buhay natin kapag pinagdidiinan natin ang ating mga hangganan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay may karapatang manipulahin ang iyong mga desisyon at nararamdaman. Kung ang isang tao ay hindi makakaintindi ng no mo, o kaya ay magagalit dahil hindi mo sila pinapayagan na gamitin ka, then maybe they're not the people worthy keeping around. Masakit mang tanggapin, pero may mga tao talagang darating sa buhay mo na hindi susuporta sa mga desisyon mong nakatuon sa iyong sarili. At wala kang obligasyon na ipapaliwanag pa ang lahat ng yun sa kanila. Minsan, kailangan mong maging matatag sa mga desisyon mong hindi para sa iba, kundi para sa iyong kapakanan. Huwag matakot na magtakda ng boundaries. Hindi mo kailangan ng approval ng lahat. Ang mahalaga, may mga tao pa ring tunay na nagmamalasakit sa'yo at nauunawaan kung bakit kailangan mong magsabi ng no. Huwag mong hayaang maging dahilan ng takot sa paglayo ng iba para mawalan ka ng sarili mong kapayapaan. Huwag papauto. Let them hate you, and those who truly care about you will understand why you say no. Hanggang dito na lamang. Please play the song. Maghintay ka lamang. Ang inyong kamax, Alvin. Kasi 'di ba, marami din tayong realizations sa yung maraming nakarelate na breadwinner. Ayan, so malalaman nyo kung ano nga ba yung role mo bilang breadwinner. Kailangan bang bigay mo ang all mo o magtira naman para sa sarili mo nang hindi ka naman maubusan. Maubos ka at unti-unti kapag nauubos ka, wala ka ng pati respeto sa sarili mo, mawawala na din. Diba? Ako po mula pa tanaw ta Jean. Palabas pa ba? Yun yung tanong. Kasi December pa yun eh. December 25, diba? Oh. Okay. Pero yun yung, ako kamakailan lang siguro natuto din ako mag-say no. Kasi parang feeling mo parang nakaka-guilty kapag mag-say no ka. Nakaka-guilty kapag hindi ka tutulong, ganyan. Pero nung na-realize ko na, ay, yung mga tinulungan mo hindi nakaalala na batiin ka man lang o kaya magbayad man lang ng utang. Wala. Tapos pagdating ng Christmas, ng Pasko, nakaalala, hindi maligayang Pasko, kundi hihingi ng pamasko. Ayan. Diba? Wala pang ang bayad sa utang, tapos hihingi na naman ng bigay, ganito, ganyan. Tapos kaliwat ka ng bigay, tapos parang, ay, hindi pala utang yun. Hinihingian ka lang pala. Wala nang bayad-bayad. Diba? So parang ay teka lang, abuso na. So we really have to say no na. Okay, let them hate you. Basta ang mahalaga doon, alam ng mga nakakaintindi, alam ng mga taong nakakilala sa'yo, na hindi ka naman yung taong madamot. Kundi, natuto ka lang, na turuan sila ng leksyon, na matuto din silang kumayod. Hindi yung puro limos na lang, puro hingi na lang. Diba? Kasi pag nasanay at sinanay mo, kasalanan mo. Dahil tinolerate mo. Kumbaga, do not give them fish. Teach them how to fish. Okay? Kasi kung bigay ka lang ng bigay, hindi na sila natutong kumayod para mabuhay sila. Eh, di gano'n. Para bang, kung literally, bigay ka ng bigay ng isda, mula sa sarili mong kayod, pangingisda, ayan, hindi na sila matutong mangisda. Kasi umaasa na lang na andyan may nagbibigay. Diba? Parang gano'n. Okay, so, dapat talagang matuto tayong mag-say no. Hindi sa lahat ng oras pwede nating pagbigyan. Dahil may buhay ka din. Diba? Lalong-lalo na kung may sarili ka ng pamilya. Diba? Matuto ka ding humindi. Hindi dahil sa madamot ka, kundi dahil gusto mong matuto yung taong humihingi na wag na lang umasa sa'yo. Paano kung nawala ka?
Paano kung nasanay silang maging dependent sa'yo? Tapos bigla kang nawala sa mundo. Eh di kawawa sila. Kasi bigla na lang naglaho yung kanilang benefactor. Kanilang tigbigay. Yung breadwinner nila. Bigla na lang naglaho. Namatay ba or what? Diba? Tapos sila, hindi pa natuto. Mahirapan sila ngayon, di ba? So, sa umpisa pa lang, dapat matuto na sila. Just teach them. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak, at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.